Proyekto Helmo. Ako po si Julian, at ang kwentong ito ay nangyari sa amin mahigit 20 taon na ang nakakalipas. Nasa 25 anyos ako noon. Nagtatrabaho bilang isa sa pinagkakatiwalaan ng isang politiko sa isa sa mga properties niya. Bagamat wala akong sapat na tinapos sa kolehiyo, pagkatapos ng high school, nirekomenda ako ng aking ninong dito sa pamilya ng politiko na ito. Though wala itong buong koneksyon, pero kahit papano ay malaki ang naitulong sa akin ng karanasan ko. Ang nanay at tatay ko, sina Ruth at Celso. Meron akong nag-iisang kapatid, si Ate Rowena. Nasa 27 anyos na si Ate Rowena nang mangyari ito. At sa ganoong edad niya noong mga panahon na yon, dapat ay nag-aasawa na sila o nagkakanobyo, di ba? Pero wala po. Si Ate Rowena ay hindi nagkaroon ng kasintahan dahil na rin siguro masakitin ito. May hika, payat, at talagang mahina ang resistensya. Kaya naman lumaki itong umiikot lamang sa bahay, sa bukid, sa paligid ng barangay namin. Pero dahil din dito ay talagang masarap magluto si ate. Bagay na talagang nakakahanga. Kumbaga, dito niya nilaan ang oras niya sa pagluluto. Sa tuwing uuwi ako tuwing linggo o bakasyon ay hinahanap-hanap ko talaga yung luto niya. May dala na akong mga ricades niyan, tapos ay lulutuin niya na lamang ang kung ano man ang gusto kong kainin. Isang araw noon, makalipas ang 2 linggo kong pananatili sa trabaho ay umuwi ako. Nagulat ako sa pagbabago ni Ate Rowena. Nakaayos na ito. Mabangong mabango. Nananamit na rin ito ng maayos nun. Ako naman, gawa ng nagtaka, ay napatanong ako sa mga magulang namin. Ayon kay nanay ay may nakilala si Ate Rowena na isang manuggarab, o kung sa Tagalog ay yung mga tagagapas ng palay, si Arwin. Bago umano ang binata sa lugar, nagbabakasyon lamang umano ito at naghahanap ng trabaho noon. Bali ang pinakarason ay para puntahan yung lupa na kanilang pag-aari sa karatig barangay. Mabait itong si Arwin. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang inatake ng hika si Ate Rowena nung nasa bukid ito. Pero siya ang umalalay hanggang sa maging maayos ang pakiramdam niya. Magmula noon, Sir Seth, hindi na nilayo ni Arwin ang sarili sa ate ko. Siyempre natuwa kaming buong pamilya sa kadahilan ng ang buong akala namin ay tatandang walang asawa ang ate ko, pero tingnan mo nga naman, di ba? Bigla-bigla. Nakaharap ko si Arwin noong sinagot na siya ni Ate Rowena. Tipikal na probinsyano, moreno, sakto yung tangkad, mapayat na pati puno. Mabait naman, pero alam mo yung parang may tinatago. Parang masikretong tao si Arwin sa pakiramdam ko. Isang tanong at isang sagot na klase ng tao, at kung anong gusto mong makita o makita ng mga taong nakapaligid sa kanya, yun ang pinapakita at ginagawa niya. Hindi ko alam, kampante man ako, pero may maliit na espasyo akong nararamdaman sa pagkatao ni Arwin. Gayunpaman, sino ba naman ako, di ba? Nakikiramdam lang naman ako, pero ang mahalaga pa rin naman sa akin, kasiyahan ni ate. Tsaka hindi naman ako yung sasama sa kanila sa bubukod, di ba? At hindi naman ako ang pakakasal ni Arwin. Makalipas ang ilang linggo, naging maganda ang lahat. Naging blooming si ate, tumataba-taba. Nagkapisngi kumbaga. Naging maayos na ito sa sarili, at talagang yung ibang binata sa amin na matagal naman siyang kakilala ay para bang na-realize nila na may tinatagong ganda pala ang ate ko. Hanggang sa loob lamang ng ilang buwan,
nahingi na ni Arwin ang kamay ni ate. Nagkaroon ng schedule ng pamamanhikan. Siyempre, kailangang naroroon ako kaya naman nagpaalam ako at pinayagan naman ako noon. Nakapagkontrata na kami noon ng mga sariwang karne, mga gulay at kung ano-ano pa. Umaga pa lamang ay abala na kami. Si Ate Rowena ang magluluto ng lahat ng handa. Bagay na hindi naman namin tinanggihan dahil sa gaya ng sabi ko ay masarap naman talaga siya magluto. Mga ilang oras matapos siyang magsalang ng mga niluluto, ay dali-dali akong lumapit para tikman ang 2 putahing niluluto niya. Napasinghap na lamang ako at napatingin kay ate noon. Patanong ang titig ko sa kanya. Ate, luto na ba to? Bakit walang lasa? Walang asin, walang bawang, walang sibuyas, walang luya. Noong mga panahon din na yun ay hindi pa uso sa amin ang gumamit talaga ng mga patis. Ang sabi na lamang ni ate ay nilagyan niya naman umano ito ng bagoong bilang panlasa nun. Dadagdagan niya na lamang umano. Tinanong ko siya kung bakit. Gawa ng mula naman ng simula ay ngayon ko lamang natikmang pumalya ang luto niya. Hindi yan palyado, bunso. Talagang sinadya kong lutuin ng ganyan dahil si Manong Arwin mo, ganyan yung gusto. Walang masyadong palasahan lalo na at dadating yung mga magulang niya. Ganun ang gusto nilang magpamilya. Napatahimik na lamang ako sa sinagot ni ate. Sige na nga kako, ngayon lang naman. Kinahaponan ay dumating si Arwin kasama ng kanyang ina, ama at kapatid na lalaki. Pinakilala niya ito sa amin. Meron agad kaming napapansin nun sa mga magulang niya. Tila ba mga puyat. Halos kumulubot na yung itim na bilog sa mga mata nila. Ang sabi ni Arwin ay nasa magsi-50 anyos pa lamang umano itong mga magulang niya pero parang magsi-70 na eh. Payat tapos hinang-hina o tamad na tamad kumilos o kung ano. Akala mo may sakit o di kaya napilitan lang na pumunta doon. Inalalayan pa namin sila sa dala nila. Parang ayaw nilang gumalaw at tila mga pagod na walang ganang makipag-usap. Mga mahiyain. Pero kahit ganoon ay pinilit pa rin ng mga magulang ko na makipag-usap sa kanila. At kagaya ni Arwin ay tipid ang kanilang mga kasagutan. Nagluto din sila Arwin ng sarili nilang mga putahe. At amoy pa lamang ng mga yon ay alam kong wala din itong gaanong lasa. Nagsimula ang kainan bilang pasalubong sa hapunan. At kapuna-puna ang pagbabago ng mga magulang ni Arwin. Tuwid na ang mga katawan ng mga ito. Kumikinang na ang mukha na para bang may mga sapat ng enerhiya. Nagsisimula na ring magkwento ang mga ito nang nakatingin sa mata. Ganun din si Arwin. Paglubog ng araw ay himalang naging masigla ang mga ito. Naging maganda ang hapunan. Ang tila nakapagtataka. Ang mga handa nila ay may lasa. Bagamat hindi ko masasabing asin ang nilagay ay masarap pa rin ito. Medyo kakaiba lamang ang amoy. Parang pinakuluan lang na ewan pero gayon pa man ay naging masaya ang buong kainan na yon. Okay naman pala sila Arwin kako. Fast forward, ikinasal sila. Natapos ang kasal ng normal at walang kakaibang nangyari na gaya sa ibang mga kwento nyo. Maliban na lamang sa parang puyat at walang enerhiya pa rin ang mga magulang ni Arwin ng umaga. Pero nung kinagabihan na puro inuman at pulutan ay maliliksi ang mga ito. Matapos ng araw ng kasal ay umuwi na rin kaagad ang mga magulang at kapatid ni Arwin sa kanilang lugar. Si Arwin at si Rowena ay nanatili sa lugar namin. Bagamat dun na sila nakatira sa may maliit na lupang pagmamay-ari nila Arwin sa Karatig Barangay.
Nagkataong noong mga panahon na ito ay kasagsagan ng eleksyon, kaya naging bihira rin ako makauwi matapos ng kasal nila. Hanggang sa isang araw, dumayo na lamang si tatay sa trabaho ko at ang sabi nito ay malubha na ang karamdaman ni ate. Ilang linggo matapos sila ikasal ni Arwin ay bigla na lamang umano itong nangayayat at ilang beses nang dinala sa ospital pero hindi gumagaling. Pabalik-balik lamang sila. Tinanong ko sila kung sinubukan ba nilang magpa-albularyo pero ang sabi ay ayaw daw ni Arwin. Hindi naniniwala si Arwin sa mga ganong manggagamot kaya wala silang magawa at sa pagkakita nila kay ate ay parang nga talagang hika at kakaibang sakit ang dumapo sa kanya. Yung tipong medikal na sakit. Muli ako nagpaalam noon dahil sa pagkakakilala ko sa aking ama ay hindi naman yun dadayo kung hindi kailangan. Kaya naman nang makauwi ako ay dumiretso ako kila ate noon. Andun na rin naglalagi halos si nanay madalas para bantayan si ate sa umaga. Bali umuwi lamang ito kapag dapit hapon na. Grabe ang pangangayayat ni ate noon. Yung mga mata niya sobrang lalim. Para siyang tumanda ng mahigit 50 anyos. Lumipis ang buhok at nagkaroon ng uban. Kung gaano siya ka-blooming kumbaga noong kasal niya, ay ganoon naman ka-trumiple ang kanyang pangangayayat noon. Sa kabila ng paglagas ng ngipin ni ate ay kitang-kita pa rin namin ang pagmamahal ni Arwin at pag-aalaga sa kanya. Pero ang ipinagtataka namin ay sa tuwing gusto namin siyang iuwi muna o hindi kaya ay ipagamot sa albularyo, nag-iiba si Arwin. Nagagalit, naiinis. Obligasyon ko na po si Rowena. Salamat po sa tulong niyo pero napag-usapan na namin yung tungkol sa mga albularyo na yan. Medyo muntik na kaming magpang-abot dahil napikon ako sa pagsagot-sagot niya kay nanay. Pero pinigilan ako ni nanay noon. Humingi ng tawad si Arwin pero buo ang kanyang loob at desisyon. At siyang tunay. Makalipas lamang ang ilang araw, Sir Seth, dinala ulit si Ate Rowena sa ospital. Inuwi lamang ito kaagad matapos maging maayos pero kinaumagahan, pumanaw ito. Grabe ang lungkot namin noon. Gusto kong sisihin si Arwin pero ewan, parang hindi din gawa ng kakaiba talaga siya eh. Nag-aasikaso na kami ng lahat-lahat noon na mga susuotin ni ate, mga burol, saan ipipwesto o kung ano pa. Pero nagulat kami sa sinabi ni Arwin. Iuuwi ko po yung katawan ni Rowena sa amin. Ako na rin po yung magpapalibing. Dito na umalma si nanay. Siyempre Sir Seth, gawa ng anak niya yun eh. Tsaka doon na siya ipinanganak. Lumaki at tumanda si Ate Rowena. Tapos ililibing sa ibang lugar. Mabuti sana kung nagtagal pa sila ni Arwin, di ba? Kung umabot sila ng ilang taon tapos nagkapamilya at nagkaanak, mas maigi yon. Baka mapag-uusapan pa. Dun sa lugar na gustong ilibing ni Arwin, wala naman siyang kakilala o ano doon. Bukod kay Arwin at sa mga magulang niyang makailang beses pa lamang niyang nakilala. Pero ang katwiran ni Arwin, uuwi daw siya. Hindi na siya babalik kaya mas gusto niyang kasama ang katawan ng kanyang asawa at doon na ilibing sa kanila. Ang plano niya ay sa tapat ng bahay nila nang sa gayon ay makakasama niya pa rin umano ito. Maiksi lamang umano ang panahon ng kanilang pag-iibigan kaya marapat lamang na maiuwi niya ang katawan ng Ate Rowena. At ang nakapagtataka pa, ayaw niyang ipaimbalsamo. Gusto niyang irektang ilagay ito sa kabaong tapos ay isakay papunta sa lugar nila. Nagtaka kami nun. Sobrang nagtataka kami. Isang araw,
Isang araw nang patay si Ate Rowena, pero wala pa rin kaming sapat na desisyon para makapag-usap ng maayos. Nag-aaway at nag-aagawan pa rin para sa bangkay. Kaya naman nagtaka at naghinala na kami. Unang hinala namin ay mangkukulam o kinulam si Ate Rowena at pinagtatakpan ito ni Arwin. Kaya naman habang pinag-uusapan sa bahay nila Arwin ang gagawin sa bangkay, ay patagong humatak si tatay ng pinagsuotan ni Ate Rowena at itinago ito sa kanyang salakot. At nang makaalis na kami ay dumiretso kaming kaagad sa manggagamot. Kailan pa nakilala ng anak mo ang asawa niya? Bakit ang bilis niyatang napangasawa? Tanong ng manggagamot sa mga magulang ko. Hindi nila nasagot ang mga katanungan gaya ng gaano nyo kakilala ang lalaki, taga saan ito, at bakit hindi nyo kinilalang mabuti. Para bang doon lang din namin napagtanto na, oo nga no, napakabilis ng pangyayari. Mula nang nanligaw at kinasal ay para kaming bulag sa pagkatao ni Arwin. Hanggang sa tumayo ang manggagamot. Tatawagin niya umano ang pamangkin niyang lalaki. Pagkatapos ay tumitig sa akin at tinanong kung ano ang trabaho ko dahil sa pangangatawan ko noon. Sinabi ko naman kung ano. Nakumpiyansa ito at sinabi sa akin na kailangan daw niya ako. Si tatay at nanay ay susunod na lamang. Makikimatsyag lamang. Sila yung magtatawag ng barangay pero kami daw dapat ang mauuna doon. Malakas kasi ang kutob ng manggagamot na sa gabi ding yon ay malamang itatakas na ni Arwin si Ate Rowena. Iuuwi niya ito. At nang tanungin ng mga magulang ko kung bakit kailangan pang itakas, ang tanging isinagot na lamang ng manggagamot. Kailangan ko munang makasigurado kung tama ang nakita ko sa tawas bago ko kayo sagutin. Kung ako lang, wrong timing talaga yung magpunta kami ng hapon o gabi. Pero wala, Sir Seth. Hindi na namin dapat hintayin ang susunod na araw o liwanag para lang makasiguradong may laban kami nun. Dahil baka hindi na rin namin maabutan ng bangkay ni ate sa bahay nila Arwin. Pinasuot ako ng kwintas ng manggagamot kung saan ang pendant nito ay maliit na tube na merong lamang langis at ugat. Huwag ko umanong ialis sa akin yon. At kung may pagkakataon na kailangan kong gamitin ito, ay hatakin ko lamang umano at iwas-iwas ang likidong laman kapag alam kong hindi tao ang nasa paligid ko. Bagamat nalilito ako, sumunod na lamang ako sa kanya. Tandang-tanda ko noon. 6:00 ng hapon. May konting liwanag pa. Palapit kami ng palapit sa bahay ni Arwin. Tila walang katao-tao. Hindi bukas ang pintuan. Walang mga kung anong palatandaan na merong nakatira sa loob. Hindi kaya huli na kami. Baka natakas na niya si ate pero bakit? Ano ba talagang kailangan niya? Pero ang katahimikan ng paligid ay nawala nang sumigaw si Mang Luffy, ang manggagamot ng mga katagang. Alam kong nandyan ka. Lumabas ka. Hindi mo matatago ang amoy mo sa akin. Lumabas ka at ipakita mo ang totoo mong pagkahayop. Kung hindi, ako yung maglalabas sa'yo niyan. Kahit magsisisigaw kami doon ay walang makakarinig sa amin. Walang katabing bahay si Arwin. Pero maya-maya pa, lumabas na ito. Maayos naman siyang tingnan. Bumaba sa hagdan. Julian, anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Babawiin lang namin yung bangkay ng kapatid ko, Arwin. Amin yan. Karapatan nila nanay na ilibing yan dito. Pakiusap, Arwin. Wala naman tayong naging problema eh.
Bakit ba gustong-gusto mo na iuwi si ate sa inyo? Bago pa man magsalita si Arwin ay lumapit sa kanya si Mang Lupi. Sabi ko sa'yo, ipakita mo ang totoo mong pagkahayop. Sabay saboy nito na sa tingin ko noon ay parang isang dakop ng abo. Abong hindi ordinaryo. Dahil biglang umusok ang tinamaang parte ng katawan ni Arwin noon na parang nasusunog. Nagwala ito. Ipakita mo yung totoo mong pagkataong hayop ka! Dito ay tila papitik-pitik na ang galaw ni Arwin. Tila itong nasasaniban na kung ano. Hinubad ni Arwin ang kasuotan dahil tinamaan ito ng abo na galing kay Mang Luffy. At pagkatapos niyang maghubad, kitang-kita namin kung paanong gumapang ang pagtubo ng balahibo sa katawan nito. Nagkaroon ng itim-itim na tila peklat at ugat-ugat ang kanyang mukha at mata. Nangitim ang kanyang daliri habang humahaba. At sa isang iglap, sa hindi namin mapaniwalaang dahilan, ay tila tumangkad ng ilang pulgada si Arwin. Sinasabi ko na, sambit ni Mang Lupi. Sabay sugod nito at patakbong hahampasin si Arwin ng latigo na hindi ako sigurado kung yun ba ang tinatawag nilang buntot ng pagi. Pero mabilis na nakaiwas si Arwin. Sa isang talon at atras lang, naroon na siya kaagad sa may tuktok ng hagdan. Ang ate mo! Hulyan ang ate mo! Itatakas niya yung ate mo! Dali-dali kaming tumakbo papasok noon sa loob ng bahay. At siyang ang tunay. Nakita namin sa loob. Nakaayos na sana sa isang lagayan ang mga gamit ni Arwin. Hawak-hawak niya si ate sa leeg at sa bewang nun. At inaakma niya itong buhatin. Ang buong akala ko, tapos na. Akala ko pagkabuhat niya ay tatalon na ito sa bintana gawa ng nakatingin ito doon at tila tinatansya ang paligid. Pero sa pagkamangha ko, nahirapan si Arwin sa pagbubuhat kay ate. At walang ano-ano, mula sa tuktok ng kisame ay may tumalon na isang binata. Tinalunan niya si Arwin at sinubukang saksakin pero nakailag ang nilalang. Sabay tadyak sa binatang yon. Ang binatang ito ay walang iba kundi yung pamangkin ni Mang Luffy na kasama namin. Hindi ko napansin pero doon ko napagtanto na kaya pala ito biglang nawala. Dahil pumasok pala ito sa bandang likuran habang kausap namin si Arwin nun. At meron itong inilagay na kung anong tanso sa dibdib ng ate ko. Dahilan para mahirapan si Arwin na buhatin si Ate Rowena. Mabilis ang sumunod na nangyari. Wasiwas lamang ng wasiwas ng latigo si Mang Luffy. Samantalang ilag ng ilag si Arwin nun. At dala na rin siguro ng karanasan ko sa trabaho. Sumubok ako na sumugod nun. Nang mapagitgit na sa gilid si Arwin ay sinugod ko ito. Una niyang nakita ay pasuntok ako habang pasugod sa kanya. Narinig ko pa siyang nagmumura na para bang pinagtatawanan ng gagawin ko at iilag siya nun. Sa distansyang tamang-tama lamang na makailag sa suntok ko. Pero ang hindi niya alam ay naihatak ko na ang itak ko mula sa kamao ko na yon. Dahilan para ikagulat niya nang makita ang patalim na hawak-hawak ko na. Nakailag siya dito pero natakyasan ko ang ilalim na banda ng tenga niya. Gumuhit ito at dumiretso ang itak sa pader kung saan siya nakahawak nun. Kitang-kita ko kung paanong tumusok ang itak sa gitna ng dalawang daliri niya.
Bigla siyang humiyaw. Nakaramdam ako ng madulas na pakiramdam. Sa isang iglap ay yakap-yakap na pala ako ni Arwin. Bigla niyang hinawakan ng likod ng leeg ko. At pagkatapos ay binalibag niya ako pabalik kila Mang Luffy at sa pamangkin niya. At mabilis itong parang tukong umakyat sa taas ng pader at naikasya ang sarili sa pagitan ng bubungan ng pader na yon. Dali-dali namang tumalon si Mang Luffy at ang kanyang pamangkin sa may bintana nun. Bigla na lamang din silang nawala, na tila ba hinabol nila si Arwin. Naiwan ako na bagamat nananakit ang leeg ay dali-dali kong nilapitan at siniguradong maayos ang bangkay ni ate. Maya-maya pa, narinig ko ang tawag ni Mang Luffy galing sa bintana. Julian, ilabas mo na yung ate mo. Iuwi na natin siya. Sinilip ko ito pero naroroon na sila. Hindi daw nila naabutan si Arwin. Nang bubuhatin ko na si ate at ibababa, muli akong tinawag ni Mang Luffy. Sa bintana mo idaan, Julian. Gusto ko lang makasigurado. Ginawa ko ito. Alam ko kung bakit, dahil kapag nakalagpas ito ng bintana ng hindi nagiging kahoy, ibig sabihin ay si ate pa rin ito. Hindi napalitan ng katawan niya. Binuhat ko si ate at inilapat sa bintana. Sinalo ito ni Mang Luffy at ng pamangkin niya. Walang nagbago. Si ate pa rin ito. Buong magdamag na nag-ikot ang barangay at mga kalapit na barangay sa paligid para tugisin si Arwin. Pero hindi ito nakita nun. Ayon kay Mang Luffy, si Arwin ay isang aswang. Mga aswang na mahilig kumain ng mga bangkay. May sabulag na ginagawa para masabing masakitin at hindi kaaya-aya ang mukha ng biktima. At pinapalala nito ang sakit ng biktima hanggang sa pumanaw ito. Pero bakit nga ba hindi na itakas ni Arwin kaagad-agad ang bangkay ni Ate Rowena? Hindi kami sigurado, pero maaaring may hinihintay ito. Dahil sa pagkakaalam ni Mang Luffy, ayon sa pagtawas niya ay taga-ibang isla si Arwin. At malamang sa malamang, may sasakyang pangdagat itong hinihintay dahil ang mga kauri ni Arwin ay ang mga uri ng aswang na hindi nakakalipad. Dahil sa gabi na ay kinaumagahan pa maasikaso ng mga imbalsamador at punerarya ang katawan ng ate ko. Ganoon sa probinsya noong mga panahon na yon. Pero noong sumunod na araw, sobrang nagtataka kami dahil nag-iba ang mukha ni ate. Kahit papano ay bumalik ito sa pagiging maaliwalas. Nagkalaman ng pisngi at katawan. Hindi nalubog ang mga mata. Bagamat nangangamoy na, ay tila malinis pa rin siyang tingnan. Hindi kagaya ng bangkay niya noong nasa bahay ito ni Arwin. Pinilit naming makamove on sa nangyaring ito. Nawalan na rin kami ng pag-asa na mahanap pa si Arwin. Pero ang nakakasigurado kami, alam naming naghahanap na naman ito ng mabibiktima.